Shakur Stevenson binansagang traidor dahil biglang umalis kay Ed Hearn ng Matchroom Promotion. Pumirma ng bagong kontrata kay Lou DeBella. Noong 2024, pumirma ng 2 laban si Shakur Stevenson under ng Matchroom. Nabigyan siya ni Ed Hearn ng 1 laban kontra Joe Spadley. Late replacement pa ito mga tol dahil biglang nagka-injury ang kalaban sana ni Stevenson. Ngayon may 1 laban pa sana si Stevenson under ni Ed Hearn pero nag-utos itong WBC ng mandatory defense. Kailangan depensa ni Stevenson ang titulo laban kay William Cepeda. Under ng Golden Boy promotion itong si Cepeda. Ngayon gusto ni Stevenson na depensa ng kanyang titulo. Kaya pumirma ito ng kontrata sa ibang promotion kay Lou DeBella. Ayon nga sa report, posible raw kumita si Shakur Stevenson ng 4 million hanggang 7 million laban kay Cepeda. Maraming nagsasabi na pagtatraidor ang ginawa ni Stevenson dahil biglang iniwan si Ed Hearn. Pwede naman magdepensa si Shakur Stevenson kahit under siya ni Ed Hearn. Sa ngayon, hindi pa nakalagay sa box rec ang magiging laban ni Stevenson sa July 12. Kaya abangan natin kung ano ang mangyayari dito mga tol. Sa iba pang balita, The Monster na Naoya Inoue, posible raw umakyat ito hanggang lightweight division. Kung gusto raw ni Inoue gumawa ng pangalan na hindi makakalimutan, kailangan niya akyatin ang featherweight, super featherweight at lightweight division. Kasi magkakalapit lang ang timbang na ito mga tol. Hindi ganun kataas ang timbang hanggang 135 pounds. Sa ngayon, nasa 122 pounds na si The Monster Inoue. Kaya maraming expert ang nagsasabi kakayanin ni Inoue hanggang 135 pounds. Pagdating sa 140 o 147 pounds, dito na mahirapan si The Monster Inoue. Pero kung dadaanan niya ang 126, 130 at 135, marami ang nagsasabi na kakayanin ito ni Inoue. Kasi dito sa 126 featherweight, posibleng i-wipe out din ni Inoue ang mga champion dyan at maging undisputed. Tingin ko mga tol, kakayanin naman ni Inoue umakyat pero hindi na masigurado kung kaya pa niya maging undefeated. Kasi kung aakyat ka ng division, mas lalakas ang mga kalaban, mas matitibay na. Hindi rin natin alam kung madadala ni Inoue ang kanyang lakas at speed sa mataas na division. Kung timbang lang mga tol, walang problema kay Inoue. Kakayanin niya talaga magpabigat hanggang 135 pounds. Ang problema lang dito kung madadala pa niya ang kanyang bilis. Marami pa namang champion ang nag-aabang dito kay The Monster Inoue, lalo na sa lightweight division. Pinaka-big fight niya talaga dyan itong si Tank Davis. Tapatan ni Inoue at Davis, kung gaganapin yan sa Las Vegas, siguradong puputok yan sa pay-per-view. Kung maabot ni Inoue ang lightweight, maging 7 division champion na. Pwede nang kahilera ni Manny Pacquiao sa GOAT o greatest of all time.